Kaya kami nandito, ang pakay ko talaga. Siyempre, naiya ako sa inyo, kay nanay. Dahil di ba sabi ko last month, bilhin na natin yung lupa. Naiintindihan naman po yun kasi saan po kayo naman po mas kailangan po namin. At siyempre, gusto ko maghanap po lahat ng mga pangako natin. Late man, dahil hindi naman, naiintindihan naman nila kasi kailangan natin magpunta sa Cebu para madamayan po yung mga minamahal natin sa Cebu. Pero, siyempre, papayag ba tayo yung pangako natin sa family ni Kuya Luis hindi matupad? So yun po guys, tapo muna natin. So just heads up lamang po, in this video is pag-uusapan po natin itong tungkol nga po sa pabahay or sa house and lot po para sa pamilya ni Luis. Kasi yun nga po, nahiya nga po talaga si Tekram dahil nga po hindi natuloy yung kanyang sinabi or natupad yung kanyang sinabi kasi nung November, mga first week yata po yun ng November, nung pumunta nga po si Tekram doon is nabanggit nga po niya kay nanay na kung talagang sigurado na po si nanay doon sa lupa na I believe 150 square meter ba yun? If I'm not mistaken, yun na talaga ang bibilin nila, and by next week sana noon, nung pumunta si Tekram or before daw po matapos yung November, ay bibili na sana nila yung lupa para masimulan na din po yung pabahay. However nga po, meron nga pong hindi inaasahang pangyayari doon nga po sa Cebu, kung saan nga po grabe yung pinsala sa bagyo nga po na nanalanta nga po sa kanila. So, instead na, or kumbaga mas inuna po nila Tekram, ng Tekram family, ng Tekram team, yung Cebu kasi mas kailangan talaga ng Cebu ng tulong. Unlike kila nanay, although kailangan nila ng tulong pero may natitirhan pa kasi sila, may inuupahan pa sila. So, kumbaga, mas kailangan ang presensya at ang tulong ng Tekram team, especially ni Tekram doon sa Cebu, kaya mas inuna nga po nila. Ang maganda dito kasi naiintindihan naman po nila Ate Julie, nila nanay ng pamilya ni Luis, yung nangyayari nga po or yung dahilan kung bakit nga ba hindi muna natuloy yung pangako sa nila na November is magkakaroon na sana sila ng lupa. So naiintindihan naman po nila yun kasi nga po alam din naman nila na kailangan talaga ng tulong ng Cebu, at yun kumbaga iniisip siguro din po nila nanay nila Ate Julian na kumbaga sila is nasa maayos pa naman yung kalagayan nila, unlike sa Cebu nga po na talagang wala ng mga tinitiran, wala nang kinakain yung mga tao, kaya naiintindihan po nila yun. Kaya very good job din po sa pamilya ni Luis dahil nga po talagang very understanding po sila. So ito po ipapatuloy po natin ng panonood at panoorin po natin yung naging usapan nga po nila Tekram tsaka ni Ate Julie. Kasi nga po si nanay is wala daw po nasa trabaho or nagpahinante daw po sa sa biyahe ng truck, I believe. Kaya ito silang dalawa lamang po yung nag-uusap. Ito pong itong pinangako ko kay Nanay Lita, kay Kuya Luis, yung pong bayat lupa. Malapit na po. Yung 1 milyon kasi ngayon, parang na lang din no? Barya na lang 1 milyon. No. Sa paggawa ng bahay, yung ibig sabihin namin, Katekram. Yung 1 milyon is maliit na lang po yun kung talagang magpapagawa ng bahay. Mahal na kasi talaga yung mga materials ngayon. Tapos kung wala ka pang sariling lupa, so gagastos pa ng lupa. Tapos alam natin na mahal talaga yung lupa ngayon. Alam mo yung every year kasi tumataas po yung value ng isang lupa. Kaya unti-unting nagmamahal. So kung may 1 milyon ka tapos magpapagawa ka ng house or bibili ka ng lupa tapos magpapagawa ng bahay. So parang kukulangin po talaga yung 1 million, especially kapag concrete talaga yung bahay na ipapagawa mo kasi mahal nga po talaga yung mga materialis ngayon. Kasi lupa. Maglupa pa lang. Lupa pa lang, nako. Oo. Napakamahal ang lote ngayon. Ngayon nga ang bukod na ganyan. Sa hektarya 7 milyon. Dito sa malapit na ganito, Pagka ako kasi... Basta ako nakatabi sa daan ganyan. 7 milyon o halaga ganyan. Yeah. Bawat hektarya. Grabe, 1 hectare, 7 million. So kasi siya, para siyang lumalabas kasi na commercial lot kasi nga po nasa tabi ng kalsada. Kapag kasi commercial lot or yung lupa na sa tabi ng kalsada na pwedeng pagawa ng business ganito ganyan. So medyo mahal po talaga. Unlike kapag residential siya, medyo sulok-sulok na malayo sa kalsada. So medyo mas mura nga po siya.
And palayan po yan, isakahan po kasi yan. So, mas mahal po talaga kasi nga po may palay na nakatanim din po. Kaya kami nandito, ang pakay ko talaga. Siyempre, naiya ako sa inyo, kay nanay. Dahil, di ba sabi ko last month, bilhin na natin yung lupa. Eh, naiintindihan naman po yun kasi sa ano po kayo naman po yung mas kailangan po na Oo. So, yun ang maganda sa kay Ate Julian at sa pamilya niya. Kasi nga po, very understanding po sila. At alam po nila na mas kailangan yung presensya ni Tekram doon sa Cebu that time. So, naintindihan po nila na hindi muna nabili yung lupa at napagawa ang kanilang bahay. Di ba, plano na natin. Sabi ko, to sigurado na talaga si nanay, bibiling ko na yung lupa next. Nung pagpunta ko next week, sabi ko, iyan na natin. Tapos simulan na yung paggawa. Tapos, sumano yung bagyong Tino, Katekram. So, ang ko, maintindihan naman nila ate. naiintindihan po namin. Kasi ayaw ko nga, kumbaga, maayos sila dito, yung hindi na sila ganito, Katekram. Kahit pa paano, talaga masasabi nilang sariling nila. Okay din naman yung kanilang tinitirahan ngayon. Malaki yung area, tawag niyan, alaga ng mga hayop, nakakapagtanim-tanim. However nga lang po is, umuupa nga po sila dito. So, nagbabayad sila monthly. So, mas maganda yung meron silang sariling lupa at bahay na wala silang binabayaran monthly ba. Kasi yung ipambabayad nila monthly is igagastos na lang para sa pagkain nila at ibang pangangailangan po nila. So, yun po yung gustong mangyari ni Tekram. Yung meron silang sariling bahay at lupa na maituturing talaga. Pero sa'yo, si nanay, di ba si nanay na iniisip ko kasi baka nagtampo si nanay. Hindi po yan naiintindihan naman po yan. Hindi naman. Opo. Ilang kayo ngayon dyan? 4 po kami, yung isa pa 4 lang. nasa labas. Kuya, dito, tayo. Ate, magmerienda tayo. Tutuwa ako kasi yan yung mas bagay na taba sa'yo. Tumaba lang si ate, di ba? Wag ka lang papayat dyan at wag ka lang tataba dyan. Mas okay, mas bagay. Bumalik yung mas maganda siya ngayon. Yung ganyang Kasi nung nakaraan medyo talaga. At siyempre gusto ko magana po lahat ng mga pangako natin. Late man, dahil hindi naman, naiintindihan naman nila kasi kailangan natin magpunta sa Cebu para madamayan po yung mga minamahal natin sa Cebu. Pero, siyempre, papayag ba tayo yung pangako natin sa family ni Kuya Luis hindi matupad? So, yun nga po. Alam po naman na talagang tutuparin ni Tekram kung naman po yung naipangako po niya sa pamilya ni Luis. At never bumali ng pangako si Tekram. Lahat po ng mga pinapangako niya sa mga tinutulungan nga po niya is talagang tinutupad po niya ito. Kaya sigurado ako na talagang matutupad ang pabahay or pabili ng lupa tapos papagawa ng bahay nga po sa pamilya ni Luis. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now.